Kahit tayo kaibigan, salamat po Panginoon Diyos sa bigay mong tanghalian sa akin. Amen. God is good all the time. Ito po ang pagkain. Ito po yung kanin ko. Ito naman yung Jaran! Jaran! Oh. Ginisa, tokwa, sa black beans, may pechay. Yan, at saka sinangag. Sister Baby, kanina. Oh. Maraming kanin. Okay. Ito na po yung sinandok ko na. Nilagay ko na dito. Total, siya naman eh. Connie, tinutugis pa rin ang 22 anyos na sospek matapos tumakas kasunod ng krimen. Nakahingi pa ng tulong ang biktima sa mga kapitbahay kaya dumating ang mga rescuer. Pero di na siya umabot ng buhay sa ospital. Ayon sa mga otoridad, posibleng ugat ng krimen ang pagtangging makipagbalikan ng 19 anyos na babae. Nakipaghiwalay raw kasi ang biktima dahil sinasaktan umano siya ng sospek. Wala pang komento ang pamilya ng biktima. Sarap. Takwa. Matinding pagbaha at pag-ulan pa rin ang nararanasan sa ilang probinsya sa bansa. Sa Tabuk, Kalinga, umabot na sa National Road ang tubig na mula sa bundok. Apektado po niya ang mga motorista sa kalsada sa Barangay Kalanan. Naranasan yan matapos ang ilang oras na pag-ulang dulot ng hanging habagat. Dahil din sa malakas na ulan, binaha ang ilang lugar sa Lebak Sultan, Kudarat. Maraming bahay ang pinasok ng tubig matapos tumaas ang antas ng tubig sa mga sapa. Nagsagawa ng rescue operations ang Coast Guard Station doon para iligtas ang ilang pamilyang na-trap sa baha at dalhin sa evacuation center. Buwis buhay namang tinawid ng ilang motorista ang spillway bridge na yan na boundary ng ilang lugar sa Cotabato City. Umapaw kasi ang Mabol River kasunod ng malakas na ulan. Ayon sa Pag-asa, dulot ng hanging habagat ang nararanasang pag-ulan sa Mindanao. Update po tayo sa epekto ng bagyong Krising sa ilang lugar sa bansa. Kausapin na po natin si Pag-asa Weather Specialist Dr. John Manalo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga din po. Ano na po ang latest sa galaw at direksyong tinatahak ng bagyong Krising? Kasalukuyan po na northwestward yung movement nitong Tropical Depression Krising at gumagalaw po ito ng 25 kilometers per hour. Ito ay sa kasalukuyan na nasa 520 kilometer east-northeast ng Buban, Sorsogon o nasa hilagang eastern part ng Bicol region. Okay, at sa mga lugar ho ang patuloy na maapektuhan ng bagyong ito, sabi niyo nga, sa may Sorsogon area, meron pa bang iba? Bukod po dun sa Bicol region ay naapektuhan din po nito yung probinsya ng Aurora at Catanduanes at yung Northern Luzon. Okay, ano ang mga lugar na posibleng sumailalim ngayon sa storm warning signal? Kapag mas bumaba kasi yung movement po niya ng northwestward, tatahakin po niya yung northeastern tip o yung dulo ng Luzon. At kapag nakarating na po siya dito bukas ng hapon, yung magiging movement niya ay westward. At kapag bahagyang mas bumaba pa yung track nitong Tropical Depression Krising, ay maapektuhan din po yung northern part ng Central Luzon. Malaki-laki ho itong nakikita natin na scope niya. Maari pa daw lumakas ito. Ano ho ang ating nakikita ngayon? Makaka-apekto ba ito dun sa sinasabi nga na ngayon pa lamang nararanasan natin dito sa Metro Manila na pabugso-bugso pa rin mga ulan? Opo, actually,
yung development po niya na maging isang tropical storm, from tropical depression, mas malakas na bagyo na po siya. Inaasahan natin yung development na yan sa susunod na mga oras within this day. And sa Oo. Biyernes po, posible pa itong mag-intensify from tropical storm papuntang severe tropical storm. Okay, at base po sa inyong monitoring, hanggang kailan posible ho kayang maramdaman itong effect ng bagyong Christine? Nananatili po sa loob ng Philippine Area of Responsibility itong si Tropical Depression Christine. Kung hindi po magbabago yung bilis niya at yung track niya hanggang Saturday night, hanggang Sunday. Pero that doesn't mean na wala na po itong epekto sa ating bansa. Pwede pa rin po itong maka-apekto lalo na sa northwestern part ng Luzon hanggang sa Monday and Tuesday. Para lang ho mas maging malinaw sa ating mga manonood, pag sinabi ho natin maaari ito maging severe tropical depression, gaano kalakas ba yun? Maaari pong umabot ng 88 hanggang 117 km per hour yung mga lakas ng hangin. Ibig kong sabihin ay maaaring maka-apekto sa atin yung lakas ng hangin na yun. At kung unstable po yung ating mga bubong ay mas okay po na ngayon pa lang, bago po pumunta sa ating bagyo, ay ma-reinforce natin yung mga bubong natin or kung may infrastructure tayo na maaaring masira ng lakas ng hangin. Meron na rin ho ba kayong mga warning para dun sa mga maglalayag? Ano ho ba ang ating update dyan? Opo, meron po tayong itinaas na storm surge warning, lalo na sa northeastern part ng northern Luzon. At hindi po natin ina-advise na maglayag yung ating mga kababayan, lalo na kung maliit yung sasakyang pandagat na ginagamit natin o yung mga motorboat lang. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin dito sa Balitang Hali. Maraming salamat din po. Yan po naman si Pag-asa Weather Specialist Dr. John Manalo. Susunod, military headquarters sa Syria tinamaan ng airstrike. At ang atapang aso na tumitiklop daw sa vet, trending. Kilalanin siya sa pagbabalik ng Balitang Hali. Naalala ko pa ba ang mga panahon na naniniwala pa tayo na kaya natin mabuhay ang mundo? Noong nangangarap tayo ng mas malinis na hangin, mas hindi ang mga pusod, at mas matibay at mapagmalasakit ang komunidad. Pero sa paglipas ng panahon, sa pagdami ng ating mga responsibilidad, mga pang-araw-araw na gawain at mga dapat tapusin, nais sa tabi natin ang mga pangarap ngayon. Panahon na para muling buhay ito. Dahil hindi na lang basta banta ang climate change. Nangyayari na ito ngayon. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang pinaka-apektado ng climate crisis. Mas malalakas na ang mga bagyo. Namemedibro ang supply ng pagkain. Umibigay na ang ating supply chains. At ang mga negosyo at malakimban o maliit ay maapektuhan. Pero paano kung mababago pa ang hinaharap? Paano kung suportado na supply chain ang walang kalamas sa sapat? Paano kung mapabawasan ang bayarin sa kuryente gamit ang renewable energy? Paano kung makikilala ang neutral dahil sa magandang layunin nito, hindi lamang dahil sa kita? Ang mga hakbang na ito ang magpapalalim ng tiwala, magpapatibay ng negosyo, at magsusulong ng innovation. Ang Global Compact Network Philippines ay tumutulong sa mga kumpanya na gawing konkretong aksyon o ideyang nagsusulong ng sustainable development. At ang isinala ito sa Forward Faster. Ito ay inisyatibo ng UN Global Compact na nanawagan sa mga kumpanya na makikisa sa science-based targets para suportahan ang climate action. Nakunan ang pagbagsak ng isang airstrike habang naka-live ang isang news program sa Damascus, Syria. Niyanig ang kuha sa kamera dahil sa pagsabog. Isang reporter naman ang nagulat nang makunan din sa kanyang likuran ang pagsabog. Ayon sa reporter, headquarters ng militar ang inatake. Kinumpirma ng isang Israeli official na yun nga ang kanilang inatake.
pati ang isang lugar malapit sa Presidential Palace. Anya, ang pag-atake ay dahil sa hindi pagtigil ng gobyerno ng Syria sa pag-atake sa Druze communities sa kalimugang bahagi ng bansa. Ayon naman sa isang medical source mula sa Syria, 5 ang nasawi sa pag-atake ng Israel. Sinabi naman ng Amerika na malapit nang matigil ang gulo kasunod ng kanilang pakikipag-usap sa mga sangkot dito. Tatalakayin din ang tensyon ng United Nations Security Council. Hey, like, share. Share. Matapos magsalo-salo sa mga Matamis. tilapia at bangus na hango mula dito sa lawa ng taas sa bahaging ito ng Larol, Batangas kahapon, ay namigay naman ng relief goods ang lokal na pamahalaan ngayong araw sa mga apektadong mangingisda. Naging matumal kasi ang demand sa mga isda mula dito sa Laurel mula nang magsimula ang paghahanap sa mga nawawalang sabungero dito sa Taal Lake. Nakakalungkot ayon sa mga mangingisda na bagamat 4 na taon na mula nang sinasabing itinapon dito sa Taal Lake ang mga nawawalang sabungero, natatakot pa rin ang mga tao na kumain ng isda na galing dito sa kanilang bayan. Kung totoo man daw na dito nga tinapon ang bangkay ng mga nawawalang sabungero sa ngayon, ay hindi na raw ito nakaka-apekto sa kanilang mga isda. Paliwanag ng mga mangingisda, nakalagay sa mga fish cages ang mga isda at mga fish ang kinakain ng mga ito. Like, Hindi sila share, nakawala sa lawa at Brother kumakain Buddy ng kung ano Bontes, ang narito. kaibigan gay. Kontrolado umano ang environment sa mga fish cage. Equals, Kaya pakiusap nila, ano. tangkilikin na sana